激戦の連続。能力者軍団対能力者軍団。 Well, hindi tayo titigil na makipag-ugnayan sa mga kakampi nating bansa, allies, and we have a long-standing relationship to other nations. But we must pursue peaceful means. Napakahirap ng sitwasyon na kung saan madali tayong susuko. Maraming bagay, pinagpursigihan lang natin as long as we continue to insist things legally in a peaceful manner and fair. What is important to us, lagi para sa akin, ano ang pwedeng kapakinabangan ng ating bansa? May awa ang Diyos, bigyan ako ng pagkakataon ng Diyos ninyo mga kababayan, I will dispose non-performing, underperforming asset of the state. Mga kababayan, wag naman sa inyo nang sa inyo yung pasa ng utang. Kumbaga, ang gobyerno, sometimes you have to let go of these liabilities of the state to address a particular problem. And this will be the next challenging task of the next president. And that's why we will confront it fairly. Yung endorsement, katulad namin, sila Calyodi, kailangan namin ng lahat ng tulong, lahat ng pwedeng tumulong sa aming kampanya upang mapagtagumpayan namin ang laban namin para doon sa mga itinataguyod at layunin namin sa paggugobyerno. So that goes to also to religious sector, whether ano pang sekta sila. But I agree with the Secretary that the separation of the state and the church. But endorsement is quite different in, gusto ko si Calyodi, ako'y asosasyon ng ganito, sana maiboto natin ito. Yung bang ganong endorsement, tingin ko naman is fair enough. But endorsement is quite different in, gusto ko si Calyodi, ako'y asosasyon ng ganito, sana maiboto natin ito. Yung bang ganong endorsement, tingin ko naman is fair enough. Ng trabaho, doon sa 4 na milyong trabahanteng nawalan ng trabaho, yung mga maliliit na negosyanteng nagsara, paano makaka-recover? Yung wag na sana magsara. And I agree with paano mapapangalagaan ang kapanatagan ng mga empleyado. Buhay ang negosyante, hindi sila naabuso. Buhay ang trabaho, panatag ang tao. Maitawid lang natin. Of all these things, ideas, of all the ideas of my colleagues here, magaganda ang layunin. Pero we have to do and show proof of our concept or ideas and policy. What we have done in Manila, naitawid namin ang 700,000 families. We lost 7%, we grew by 12%, positive 5% pa kami. We economically grew despite of these challenges. These are the things that are duplicable, scalable. Itawid ko lang kayo, mga kababayan ko. But ito mga kababayan, basta po kami ni Doc Willie, ang binigyan ninyong pagkakataon, tao muna, life and livelihood. In the first 2 years, maitawid lang namin kayo. Itatawid lang namin kayo. Ang hirap ng buhay, tataas ang gasolina, tataas ang bilihin. Yung bang maramdaman ninyo na may gobyerno kayong maasahan, masasandalan. Yun po ang pangarap ko sa inyo. Makatawid tayo, makaraos tayo sa pandemya nito. Then, there will be certainty and predictability in our policy sa ating pamamahala. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. Mga kababayan natin, ang ating paglilingkuran sa 6 na taon. Ang mga nanonood ngayon, kayo po sa mga tahanan ninyo, sa mga cellphone ninyo, kayo po ngayon ng HR department. Kami po ay aplikante sa trabaho. Gusto mo naman ba mag-hire ng isang empleyado na hindi mo nakausap, hindi mo nakita, hindi mo nalaman kung anong karanasan, anong magagawa para sa iyong kumpanya, metaphorically speaking? I think ang mga kababayan natin ay may karapatang marinig ang mga layunin ng aking kapwa kandidato. And you deserve that. You deserve to know what is in our mind, ano yung nasa isipan namin, ano nasa puso namin. Maaaring kami may pagkakaiba-iba. But what matter most, marinig nyo mismo, mga kababayan, sa bibig namin kung ano ang tunay na layunin namin at mga pangarap natin para mapataas yung antas ng pamumuhay ng tao. And I think debate, for that matter, is very important. It's like an HR department and applying for the job. Because I have to be fair with the Filipino people. Hindi ako nagsoli ng binigay sa akin tulong sa kampanya na sobra.
ngunit dinupad ko ang ating tungkulin bilang mamamayan na magbayad ng buwis. That's why wala akong moral ascendancy to answer the question in favor. So I have to remain of what I have done in the past, and I don't know what I'm going to do in the future, and I hope that someday, somehow, the new sets of Congress, the Senate and Congress, for that matter, should pass a law that requires this kind of questions so that we can resolve it properly and fairly. You pay your tax. That's important. Paano naman po yung $15 million na binigay ni Bill Gates? Isosolve niyo po ba yan?